ano na, ma, ah, ano na po yun, alas 8, umalis na po ako doon. Tapos po na-traffic pa ako dito sa Baliwag. Sabi ko magpapaligo ako kay Apong Conching, sabi ko. O sige, umalis ka na, aalis ka, maaga ka sanang pupunta ron, sabi sa akin. Sabi ko, nakauli-uli na po pala akong dito, pinapaliguan. Ang na po ito 2 ligo na po ako dito. Dito po ngayon, 2 ligo na po. Kaya po, sabi ko kanina pinapaliguan po ako, nagdadasal po ako kahit po hindi ako marunong magdasal. Kahit na po gabi-gabi po, nagdadasal naman po kami po doon bago ka po matulog. Nagdadasal po kami ng Napundura, saka po yung anak ko. Kami po 3. Sabi sa akin, magdasal kayo dito. Ali kayo dito mga apo. Sabi niya, ano ba yan, Aprek? Sabi, ano ba yung lumitaw na yan? Sabi ko na, galing na ako kay Sulit, doon po sa doktor namin sa Bulak. Binigyan po ng 4 na tableta. Baka po yung, may pamahid pa ho akong, binigay po ako. Sabi ko hindi natanggal. Sabi ko, pupunta na ako kay Apo. Punta na po. Sabi ko, gagaya ko na po yung damit kong dadalhin. Sabi ko, punta na ako po doon. Pinipigilan po ako nung kanina po yung pong pisang ko. Sabi po sa akin kanina, sa ka na lang pumunta. Sa Biyernes, sabi niya. Sabay-sabay na lang tayo. Ay, hindi ako makapakali ako sa Biyernes pa akong pupunta doon. Magsisiyam nga ako, sabi ko. Na ngayon na ako, 2 araw na ako. Sabi ko, magpapaligo ako. Magsisiyam nga ako. Sabi ko nga. O sige, sabi niya, alis ka na, umalis ka na. Alas 8 na, sabi ko, alis na ako, baka matraffic pa ako nito. Baka hindi ko na maabutan yung nagpapaligo. Kanina po, uling-uli na po akong sabi ko po pumunta ka na doon sa likod, sabi sa akin. O sige, pumunta ka na doon, sabi sa akin. O sige, sabi niya. Yung pong isang matanda. Sabi ko sabi ko, kahit hindi po ako marunong magdasal, sabi ko po, matatanggal rin po ito, sabi ko. Sige po, salamat po. Hanggang doon na lang po, wala na po alam ako sabihin. Salamat, kapatid. Ang lubos mong pananalig at pagtitiwala ang ibibigay sa iyo ng Ama ang kagalingan mo. Ang susunod namang mo magbabahagi ay tagabahay pari, si Lucing Baltasar. Palakpakan po natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga choir po, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga alagad pala sa mga choir. Pasensyahan na po ninyo, nahihiya ako kaya lang. Tas gusto ko ring magpasalamat sa mahal na Panginoon. Maraming salamat po sa kabanal-banalang Espiritu Santo at sa Apong Konsing na siyang lubos na kinalundan ng Panginoon. Ang maisishare ko lang po, ako po nagkaroon ng dito, parang bukol. Ang sabi po ng doktor, kailangan opera. Alam paraan kung hindi operahin. Sabi naman po nung pamangkin namin, ayoko nga magpa-opera. Sabi nung pamangkin namin dito, magdibos yung kaeka sa mahal na divine. Sabing ganun. At maaari kang baka makuha ni Apong Konsing.
Ako naman po, di nagdalawang isip. Punta na nga po ako rito dahil ayoko nga magpa-opera. Sa awa po ng mahal na Panginoon at sa pamamagitan ni Apong Konsing, awa ng Diyos po yung aking nararamdaman dito wala na po. Kaya maraming salamat po sa mahal na Panginoon at sa Apong Konsing. Yun lang po. Salamat po, Nanay. Talaga po ang lubos na pananalig at pagtitiwala sa Ama ay ibibigay niya ang kagalingan. Ang susunod naman pong magbabahagi ay si kapatid na Mariano Parado ng Baliwag. Palakpakan po natin siya. God is good. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po nga pala si Mariano Parado. Kung sa tawagin sa aming parokya ay Brother Mar. Nag-start kami dito nung Saturday, mag-siyam sabi ni Apo Conching. Sa kadahilanan yung anak ko na pina-check up namin sa doktor ay una dun sa Bustos. Sinabi ng doktor dun na wala nang pag-asa yung hindi nang gagaling yung Then nag-second opinion kami kay Dr. Laksamana, kung kilala niyo siya sa San Fernando dahil bantog yung kanyang pangalan. Pumunta kami doon at kinonfirm nga niya glaucoma yung karamdaman ng aking anak. Kaya pumunta kami doon, then binigyan niya siya ng pamatak. Then, sunod na araw, naisip ko dito kasi one time noon, meron akong sinamahan dito na may karamdaman din. At hindi lang yun, minsan doon pa nung medyo taon na yung nakalipas, yung grupo ni Apo Conching, sila doon sa Hill Carlos sa Baliwag. Naka-attend din po ako doon. Kaya sabi ko, kung sinasabi ng doktor na wala nang pag-asa yung isang karamdaman, meron pa tayong pag-asa. Si Lord yun. No? Kaya after ilang araw na nagpatak siya at tuloy-tuloy kami dito Then akala ko maka-absent kami nung Friday. Dahil pinababalik kami nung Dr. Laksamana doon sa San Fernando. Then pumunta nga kami doon. Pagkatapos, sabi ko, paano ito? Ma-absent yata tayo dito. Sabi ko, tumuloy kami doon. Nag-pray ako na, Lord, sana di naman kami ma-absent na pagpunta dito. Kasi talagang na-feel ko kasi dito yung kakaiba yung parang hinahanap-hanap ko yung mensahe ni Apo Conching. Talagang tumatalab sa akin dahil kakaiba sa lahat ng narinig kong mensahe. Talagang hinahanap-hanap ko. Marami na rin po akong narinig na mensahe ng mga pari, ng ibang mga kapatid. Pero na-feel ko talaga yung kakaiba na mensahe. Kaya gustong-gusto ko yung pabalik-balik dito. Then, pagkatapos kay Dr. Laksamana, mabuti na entertain kami kagad, no? Mga magdo-12 lang yata, tapos na po kaming kinausap yung anak ko at saka yung asawa ko. Sabi ko, mag-lunch muna tayo dito, may baon po kaming na pang-lunch. Tapos tagbo kagad dito, may sarili po kami sasakyan, kaya tagbo kagad dito, hawa ng Diyos. Umabot kami, kahit na medyo late ng konti, umabot po kami dito. Kaya, pero nung in-examine yung anak ko doon, dati po kasi nung unang in-examine yung pressure ng mata niya, 48 saka 49. Pagkatapos nung Biyernes na pupunta kami doon, bumaba, 19 naging 24. Kaya yun ang indication na hinipo na siya ni Lord. Kaya yun ang tuloy-tuloy na
bukas ng matatapos na po kami at naniniwala po ako, nananalig po ako na gagaling siya. At alam pa naman po natin na walang imposible kay Lord. At hindi lang po yun. Ako po rin kasi mahirap akong makakuha ng tulog. Kung minsan magigising ako ng alas 2, hindi na po ako makatulog. Pero simula nung pumunta ako dito na tuloy-tuloy, napakasarap po ng tulog ko hanggang ngayon. Kaya si Lord talaga, kung minsan wala na tayong pag-asa, huwag tayong mahihiya. Huwag tayong matatakot na lumapit sa Kanya sapagkat napakadakila niya. Kung ating babasahin o nabasa yung mga kasaysayan ng mga ginawa niya nung una hanggang sa ngayon, napakadakila po niya. Kaya kung siya ay bumubuhay ng patay, gaano pa kaya yung isang mata na lumabo lang, di po ba? Batid naman po natin yung kwento, hindi lang kwento. Ito pinaniniwalaan natin lahat na napakaraming binuhay siya, yung anak ni Jairo sa Biblia. Binuhay po niya yun. Talaga ililibing na lang yun, patay na. At yung kaibigan niyang si Lazaro na 4 na araw nang nakalibing, nabubulok na. Sinabi niya, Lazaro, bumangon ka dyan. Bumangon po si Lazaro at buhay na buhay. Kaya iyon ang kadakilaan ng Diyos. Purihin natin ang Diyos. At pinatutuhanan din niya sa kanyang sarili nung siya ay namatay. Nung pagkatapos si Pako sa krus, iyon ang pinakadakilang na 3 araw nakalibing siya at nabuhay na magmuli at umakyat na sa kanan ng Ama. At nandyan siyang tumutulong sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay patuloy siyang gumagawa ng himala sa buhay natin. Kaya hilingin natin sa Kanya na dagdagan yung ating pananalig. Dahil sa pananalig, walang imposible sa Diyos. Kung ating tunghayan yung Kanyang banal na salita sa Matthew 21:21. Madali pong tandaan ito kasi Matthew 21:21 hanggang 22. Sabi niya, anumang hilingin mo sa Panginoon, basta may pananalig ka, makakamtan mo. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po, Panginoon Sos. Thank you, Holy Spirit. Amahang lahat ng papuri sa iyo sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na pagligtas. Kasama ng Espiritu Santo sa walang nagyanan. Thank you, Lord Jesus. Maraming salamat po, kapatid. Tunay nga pong ang inyong pagbabata, ang kagalingan po ng inyong anak ay pagkakalood ng Diyos Ama. Ang susunod naman pong magbibigay ng awit ay si kapatid na Pilar. Buhay po ba ang Diyos? Nagagalak po yung puso ko kaya nais ko pong maghandog ng awitin. Kapag may narinig ka po sa ating mga kapatid na nagbabahagi, si Inda, mga nagbahagi po, nakakagalak po ng puso. Amen po ba? Sapagkat yun po ang aming kagalakan. Amen po ba, mga kapatid? Huwag kang mag-alala, tatay. Sa tatagpo ng inyong pananampalataya, magkasama kayo ng inyong pamilya, buo, kakamtin niyo po ang kagalingan. Di ba, Tita Belia? Sa bawat nagtitiwala po, tunay nga pong kakamtin ang kagalakan. Para po sa ating Ama, ang awiting ito na tunay na nagbigay ng liwanag sa aking buhay, ang bawat tibok ng aking puso sa Kanya nagmumula. Kaya siya po ang aking tanging sandigan. At awa po tayong lahat maging sandingan nating ang ating Panginoon.
ikaw tanging lihim sa tag-araw, maging sa tag-ulan. Ikaw tanging sandigan, siya kong lakas sa kahinaan. Pag-ibig ko'y ikaw, O Panginoon. Tubig na papawi sa uhaw ko, pag-asa ko'y ikaw, Diyos na dakila. Alay papuri sa iyo magpakailanman. Ikaw, sinag ng buhay, liwanag ko sa kamalayan. Ikaw, ibak ng puso, siya kong gabay sa habang buhay. Pag-ibig ko'y ikaw, O Panginoon. Tubig na papawi sa uhaw ko, pag-asa ko'y ikaw, Diyos na dakila. Alay papuri sa iyo magpakailanman. Ikaw ang himig ko sa awitin ko, Panginoon ko. Narito ako, pag-ibig ko'y ikaw, O Panginoon. Tubig na papawi sa uhaw ko, pag-asa ko'y ikaw, Diyos na dakila. Alay papuri sa iyo magpakailanman. Alay papuri sa iyo magpakailanman.
kailanman. Maraming salamat, kapatid. Tunay nga pong napakasarap sa piling ng Espiritong Banal. Ang susunod naman pong magbabahagi ay si kapatid na Alona Traliente. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Nagpapasalamat po ako sa Ama at pinagyan po niya ako ng pagkakataon para po makatayo sa harapang to para makapag-share po. Babahagi ko lang po kung paanong kumilos po ang buhay na Diyos sa aking buhay. Nung ako po ay nasa Taiwan, mga 3 taon po ako doon. Una ko pong nakilala si Apo sa pamamagitan po ng aking ina na bagong punta ko pa lang po sa Taiwan ay kakikilala din po niya sa ating mahal na Apo. Hindi po naging madali sa akin ang unang buwan ko sa aking trabaho. Napakahirap po. Gustong-gusto ko na pong sumuko. Ang sabi po sa aking ina, tawagan ko daw po ang ating mahal na Apo. Tinawagan ko po siya noon. Umiiyak po ako noon sa kanya at dumulog na, Apo, tulungan niyo po ako. Ang sabi po sa akin ng Apo, anak, manalig ka. Hiniling mo sa Ama yan, ibinigay niya. Binigyan ka niya ng pagsubok, maging matatag ka, matatapos mo ang kontrata mo. Pinanghawakan ko po iyon, nanalig po ako. Noon po, natapos ko po ang kontrata ko ng 3 taon. Marami po akong naging karanasan doon. Isa na po dito yung ayaw po sa akin ng mga Taiwanese dahil po sa marami po akong yung bagapalpak po sa trabaho dahil bago po ako. Napakahirap po nun kasi po nanilipat po ako. Ayun po, idinulog ko po uli kay Apo iyon. Ang sabi po, idinulog po ng aking kapatid na si Arlene. Ngayon po, sadya pong napakabuhay ang Diyos dahil po ang bilis pong tumugon sa aking panalangin. Kinabukasan lang po, naging mabait po sila sa akin. Hindi ko po alam kung bakit. At ang unang nasa isip ko nga po, yun po ang pagkilos ng Ama, na kahit nasa malayo po ako, dininig po niya yun. Sadya pong buhay ang Diyos. Isa rin po sa mga naging karanasan ko doon yung nagkasakit po ako. Yun po yung nahilo po ako, hindi po ako makatayong mag-isa. Mahirap pong magkasakit sa abroad kasi po wala pong tutulong sa iyo kung hindi sarili mo. Ayaw ko man pong sabihin sa nanay ko noon na may sakit ako para hindi siya mag-alala. Pero wala po akong magawa kasi gusto ko pong maidulog po ako kay mahal na Apo. Ating gabi po tumawag po ako sa kanya kasi po hindi ko po kaya. Ngayon po nag-text po siya sa kapatid ko kay Arlene para po sabihin kay Apo ang sakit ko na hindi nga po ako makatayo, nahihilo po ako. Ngayon po ang sabi po sa akin, uminom daw po ako ng tubig na may asukal. Tapos po magpunas daw po ako ng towel, medyo maligam-gam po na tubig. Tapos po, ayun po, uminom ko po yun, sinunod ko po yun. Nakatulog po ako. Sa 2 oras po na pagtulog ko,
pagising ko po, wala na po yung hilo ko. Nagpapasalamat po ako sa Ama dahil naramdaman ko ang pagmamahal niya sa akin sa kabila ng lahat ng pagsubok na ibinigay na dumating sa buhay ko doon. Tapos po, isa pa po sa naging karanasan ko yung sobrang parang dahil po nakikita po nila sa tao na mabait ka, sunod-sunuran ka, parang ikaw na lang po lagi, ikaw na lang yung pinahihirapan, ikaw yung dinadala doon dahil sunod-sunuran ka lang. Kahit mahirap, dumating po sa point na sobrang sumuko po ako. Tapos po, gustong-gusto ko nang umuwi noon. May natitirang 6 na buwan pa po ako doon. Nagdesisyon po ako na umuwi. Pero, puro dalangin po. Dalangin po ako ng dalangin na sana matapos ko pa rin po ito. Sinabi ko po sa nanay ko, ayun po, nag-text po uli siya sa kapatid kong si Arlene. At ayun po, sinabi niya na idinulog po niya ako kay Apo. Sadya pong buhay talaga ang Diyos. Kinabukasan po, inilipat po ako sa mga machine na madadali, walang pagod. Kaya po, sobrang pasasalamat ko po at natapos ko po ang 3 taon ko doon. Nagtuloy-tuloy po yung hindi na po ako napagod, tsaka naging madali na po sa akin ng lahat. Kaya po ngayon po, binigyan po ako ng Ama ng pagkakataon, ng 5 buwang pagkakataon dito para po masaksihan ang gawain dito, makadalo po dito, makita ang mahal na Apo. Kaya sa 5 buwan pong iyon dito, naging magalak po ang puso ko. Ngayon po, nagpapasalamat po ako dahil makakarating naman po ako doon. Dahil po, itinuran po ng mahal na Apo sa akin. Sa totoo lang po, wala na po akong planong magpunta uli ng Taiwan kasi po, mahirap po talaga. Kaso po, itinuran po sa akin ng Apo na, anak, regalo sa iyo yan ng Divine Mercy, yung pag-alis mo. Kaya angkinin mo. Inangkin ko po iyon. Tapos po, ang sabi niya, pagkatapos daw po ng anniversary, makakaalis daw po ako. Itinuran po ni Apo yon. Ang sabi po niya, November daw po, makakaalis ako. Kaya ngayon po, dahil po sa pananalig ko at inaangkin ko po ang lahat ng sinasabi niya, bukas po, alis ko na po. Ngayon po, masaya po ako, wala pong takot kasi lagi po sinasabi sa akin ni Apo na angkinin mo anak na ang pupuntahan mo ay mas maganda ngayon kaysa sa dati mo. Kaya masayang masaya po ako. Maraming salamat po kay Apo, saka po sa ating Ama. Ngayon po nais ko po kayong handugan ng awit, pati po kayo po at sa ating Ama. Ang ganda ng buhay. Saglit lang po. Ang ganda ng buhay, mahal kong Diyos. Sana puri sa'yo'y tunay na malubos. Nais kong mabuhay sa mundong kay ganda, na dinadakilay pangalan mo tuwi na. Ikaw na ang bahala sa amin, Ama, at sa mga araw na darating pa. Dalangin namin
Tanging sa'yo lamang hihingi ng awa sa bawat sandali. Ikaw na ang bahala. Kulang buhay, mahal kong Diyos. Sana pagmamahal mo sa mundo'y bumuhos. Salamat sa pag-ibig na nasa puso ko. Salamat sa buhay na galing sa'yo. Ikaw nang bahala sa amin, Ama, sa mga araw na darating pa. Dalangin namin ay pagpalain mo sana. Ikaw ang pag-ibig namin at pag-asa. Ikaw na ang bahala sa amin, Ama, at sa mga araw na darating pa. Tanging sa'yo lamang hihingi ng awa sa bawat sandali. Ikaw na ang bahala. Maraming salamat po. Maraming salamat, kapatid. Sa 5 buwan na itinilagi mo dito, inihanda ka lang ng Ama upang sa patutunguhan mo ay lahat ng iyong tatahakin doon kung anumang maging problema mo ay ganap mo itong makaya. Malayo ka man sa pamilya mo, subalit ang Diyos Ama ay lagi nakagabay sa iyo. Huwag kang matakot anuman ang mangyari sapagkat hindi ka niya pababayaan. Malayo ka man, subalit ang pamilya mo ay hindi ka pababayaan na ipanalangin lagi sa tuwina. Kaya huwag kang mangamba sapagkat ang Diyos Ama ay lagi mong kasama sa tuwina. Ang susunod naman po ay ang ating kapatid na si Tita Belia. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Papuri sa Ama, Anak at Espiritu Santo. At muli ay tinawag niya ako sa harap ninyo upang papurihan at pasalmatan ang dakilang Ama sa lahat ng pagpapalang ginagawa niya at ibibigay niya sa akin. Narinig ko yung kapatid ko na nag-share tungkol sa mata. Ako rin po, kapatid, ay nagkaroon ng glaucoma. At ang sabi nga po sa akin ng doktor ay ile-laser ito. Kanya po ako ay hindi mapakali at tumindig dito upang sabihin sa inyo kung gaano ang kadakilaan ng Ama para sa ating lahat. Ako po ay nagkaroon ng glaucoma at ang sabi nga po ng doktor ay ile-laser ito. Matagal na po akong naglilingkod dito at talagang tunay na tunay pong ang pananalig ko sa Ama ay hanggang sa dulo o sa wakas ng aking buhay. Siya lamang ang sandigan ko, siya lamang ang inaasahan ko at wala pa. Sa madalit sabi ng isang araw na ako ay magtungo sa doktor dahil yon ang linggo na nangyari. Araw po ng linggo at napakasakit po ng ulo ko. Talagang para pong binibiyak. Sarado po rito ng araw ng linggo at wala pong gamutan. Kaya ang ginawa ko po, sabi ko sa mister ko, pakidala mo ko sa doktor. Pagkat malaman ko lamang kung ano talaga yung karamdaman na dumadaloy sa aking ulo, sa aking mata, na talagang napakasakit po, parang binibiyak.
Ngayon, pagdating ko po sa doktor, mapulang-mapula nga po ang mata ko pagkat meron daw pong isang ugat na lagot. Yun nga po, ile-laser daw po ako. Marami na po ako ditong napapataka ng mata na ang ibang karamdaman ay glaucoma. Alam ko po ang glaucoma na pag ni-laser, pag naanuhan yung ugat, maaaring mabulag ka. Pagkat yun mong isang pasyenteng inaanuhan ko dito, pinapatakan ko ng mata, ay talaga pong nabulag na, hindi po siya nakakakita. Kanya ang sabi ko, Ama, tulungan mo po ako. Ikaw po ang dakilang manggagamot ko. Sa iyo lamang po ako nananalig at umaasa. Alam niyo po, sa pamamagitan ng ibinigay sa aking gamot ng ating Apo Kunching, sa kadakilaan ng Ama, sandali lang po, gumaling na po ang aking mata. Sa pamamagitan po ng bulaklak ng sampagita at oregano. Hindi ko lang po alam kung iba, pare-pareho, pero yun po ang lubos na nakagaling sa akin. Unang-una po ang Ama, pangalawa po ang ating Apo Kunching, at ang sampagitang hinatol niya sa aking mata. Kaya magtiwala lang po tayo, manalig, magbata. Ano man po yung karamdaman na nasa ating katawan, tanging dakilang Ama lamang po ang magpapagaling at wala na pong iba. Umasa lamang tayo, manalig. Hanggang dito na lamang po at marami pong salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po. Buhay po ba ang Diyos? Talaga pong ang kanyang lubos na pananalig at pagtitiwala sa Ama ang nagbigay sa kanyang kagalingan na magliwanag ang kanyang mata. Ang susunod naman po ay magbibigay ng awit sa atin. Lalapitan ko lang po. Para po ito sa mahal na Ama. Para rin po sa inyong lahat. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa, sasamahan kita, saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita. Sa tubig kita'y sasakipin, sa apoy ililigtas man din. Ako, Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa, sasamahan kita, saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal
mahal kita. Salamat po. Ikaw lamang ang pangakong mahalin sa sumpang sa iyo pagpakailan pa man yakapin mo bawat sandali ang buhay kong sumpang sa'yo lamang alay at mapapawi ang takot sa'kin pagkataglay lakas mong angkin. Maraming salamat kapatid sa napakaganda mong tinig. Ang susunod naman pong magbabahagi ay isang Caps, si Caps Mario Sagum. Ang susunod naman po ay lalapitan ko na lang po. Magandang umaga po sa mga choir, alagad, Caps, tagasunod at pasyente. Talaga pong ang ama ay masurpresa. Hindi po ako handa sapagkat hindi ko nga po alam na ako yung magsishare. Pero sabi nga po, pag ama ang tumawag, hindi ka po pwedeng tumanggi. Kaya purihin po ang ama. Ang mai-share ko po ay dati ko na pong sinishare ito at siguro po naman ay maraing hindi pa nakakaalam. Ako po sa lumang buhay ko, isa po akong barumbado. Wala po akong sinisino pagka nagagalit ako. At ako rin po ay maraming bisyo. Nung pong hindi ako pumupunta dito pa, gusto ko pong makapagluto na agad ng tanghalian sapagkat nga po, pupunta na ako sa sugalan. Yan po ang trabaho ko eh. Pero nang madako po ako dito sa Dambana, ang lahat pong iyan ay tinanggal ko na. Pati po sigarilyo, 2 kahat kalahati isang araw. Walang posporo, walang lighter. Sisindi po ng isa hanggang sa matapos yung 2 kahat kalahati. Sunod-sunod po yun. Pero sa pamamagitan po ng banal na espiritu na sa tuwin na ay tinutura ng ating kinalugdan na si Apo Kunsing na
lahat po sa araw-araw po na ginawa ng Panginoon na nagmimensahe siya. Dahil nga po, ginagawa kong lahat yung mga sinasabi ng Banal na Espiritu. Hindi po ako nagdaramdam sapagkat ganun nga po. Kung tayo po ay nakakarinig ng laban sa atin na ginagawa natin, imbis po na magdamdam tayo na baka tayo pinapatamaan, hindi po. Yun po ay paraan ng Ama upang tayo ay magbago. Doon po sa mga mensaheng iyon ay nabagong lahat ang aking isip at puso. Ngayon po, hindi ko naman po sinasabing mabait na ako. Kuminsan po dumarating din sa akin yung bilang tao, pag nakakita ko ng medyo makapagdaramdam sa puso ko. Nangyayari din po yan, subalit kung nga po tayo ay binigyan na ng pandama ng Ama, nakapagbabalik loob tayo agad na nakapagsisisi na tayo na bakit natin nagagawa pa yun samantalang tayo ay nagsisikap at nagsusumakit na makasunod nga po sa Ama. Kaya po sa lahat ng mga may karamdaman, magtibay lang po tayo sapagkat nasa Ama po ang kagalingan, nasa Ama po ang mga patnubay upang tayo ay makasunod sa kanyang panawagan. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat po, kapatid. Tunay nga pong siya ay binago na ng Ama. Ang susunod naman po ay isang awit ni Caps Eli. Isang magandang umaga po sa inyo sa tanghaling ito. Mag-share lang po ako ng konti sa mga nagaganap po sa aking buhay. Siguro po nung nakaraang Huwebes, mayroon po siguro sa inyo nakakita dito sa akin sa pagkakaluhod ko po sa harapan, talaga pong yung pagdalisay po ng Panginoon hindi po talaga maigwan sa mga naglilingkod sa Kanya. Salamat po sa Panginoon at sa pamamagitan po ni Apo, nalalagpasan ko po lahat ng mga nagaganap po sa akin. Doon po sa mga nagaganap na po na yun sa akin, hindi na po ako natatakot kung sa normal na pong pagkatao hindi ko po malalagpasan yun kundi po sa pamamagitan ni Apo. Kaya nagpupulit, nagpapasalamat po ako sa Kanya. Salamat po Apo. Mayroong lungkot sa iyong mga mata at kay bigat ng iyong dinadala. Kahit di mo man sabihin, paghihirap mo'y nadarama niya rin. Narito ang palad ni Apo, handang damayan ka kung kailangan mo. Asahan mong mayroon kang kaibigan, laging tapat sa'yo. At kung kailangan mo'y Ama, sa sandaling bigo
kay tamis, asahan mong hindi kanya matitiis. At kung kailangan mo yaman, sa sandaling bigo na lahat, pusong kay tamis, asahan mong hindi kanya matitiis. Sa sandaling kailangan mo yaman. Maraming salamat. Maraming salamat kapatid. Tunay nga pong pag-ama, sa Ama tayo nagtiwala. Wala pong imposible kung ano man po ang nais natin sa buhay. Kaya po tayo pong lahat, lalo na po sa may mga may karamdaman, huwag po kayong mainip kung ang kagalingan po ay hindi pa kagad sa inyo pinagkakaloob. Sapagkat ang Ama po ay tinitingnan po niya kung hanggang saan po ang inyong pagbabata, ang paghintay, upang ang kagalingan po ay inyong makamtan. Sa lahat po na nagbahagi, nawa po ang bawat isa ay magkaroon ng malalim na pag-iisip na kung ano man po ang inyong mga dalahin. Sa Ama na lang po ninyo ipaubaya sapagkat hindi po niya kayo pababayaan. Ang lahat po ay naanyahang tumayo at awitin po natin ang awiting itinuro sa atin ng ating Panginoon.